Pinakawalang kwentang SUV sa taong 2026. May problema sa pagiging maaasahan at kalidad. Narito ang 15 pinakapangit at pinakawalang silbi. Simulan na natin. Maikli ang buhay para magmaneho ng boring na kotse. Uumpisahan natin sa hindi maganda hanggang pinakapangit. Tatalakayin natin ang mga SUV na halos walang halaga sa taong 2026. Simulan natin sa Buick Enclave. Sa kasamaang palad para sa kanila, nagkaroon sila ng kamakailang pagbabago kung saan mula sa V6 engine na pinagkakatiwalaan at nagugustuhan ng maraming customer. Ngayon, pinalitan nila ng turbocharged 2.5 liter. Isang makina na masyadong maliit, medyo matipid, pero sobrang kulang para sa isang 3-seat na SUV. Ang mga hamon sa mga issue sa pagmamaneho, mga problema sa transmission, pagka-glitchy, at marami pang issue sa electronics. Nagkaroon pa ng stop sell order sa loob ng ilang panahon para sa Jeep. Para lumala pa ang Buick Enclave. Aminin natin, tingnan mo to, parang ordinaryong rental car dahil sa dami ng ganitong kotse ngayon. Maraming kumpanya ng rental car ang bumibili ng mga sasakyan at pagkalipas ng ilang taon ng paggamit, binabaha nila ang merkado ng second-hand na sasakyan. Kaya nagkakaroon ng sobrang dami, sobrang taas ng inventaryo at sobrang dami ng pagpipilian ng mga customer. Kapag sobra ang supply, ano ang ibig sabihin niyan para sa presyo? Bagsak. At yan mismo ang nangyari. Dahil sa kasamaang palad sa loob ng 3 taon, ang Buick Enclave ay nawawalan ng halos 50% ng orihinal nitong halaga mula $50,000. Ngayon, hindi mo na mabenta ng $25,000 sa auction. Halos hindi na rin nila maipamigay. At dahil dito, maraming tao ang tumitingin sa isang Buick o Chevy o General Motors at iniisip na pare-pareho lang sila na pinalitan lang ng badge. Iisa lang talaga ang sasakyan. Bakit bibili ng Buick kung mas makakatipid ako sa Chevy ng libo-libong dolyar? Dahil sa mga issue sa elektroniko, transmission, mechanical, at reputasyon ng Buick Enclave bilang pangmatanda, kaunti lang ang bumibili nito. Kaya ngayon, mababa ang presyo nila. Ang susunod sa listahan ko ay ang Infiniti QX80. Nahihirapan ito dahil sa brand identity at sa katotohanang sinusubukan nitong talunin ang iba sa benta. Kapag luxury cars ang kalaban, nahihirapan ang Infiniti QX80 kahit luxury brand din ito. Mas malungkot pa dahil sa kaugnayan nito sa Nissan at mahina ang benta ng Nissan, hindi rin nabebenta ang produkto ng Nissan o Infiniti nang walang malaking insentibo. Sino pa ang bibili nito? Malamang na sila ngayon ay dumaranas ng matinding pagbagsak ng halaga. Ayon sa Carriage, sa loob ng 3 taon, ang Infiniti QX80 ay nababawasan ng hanggang 51.3% ng orihinal na halaga. Nakakalungkot, marami sa mga problema ay nagmumula sa katotohanang wala na ang luma, naturally aspirated na V8. At ngayon, pinalitan na nila ito ng twin turbo, 3.5 litrong V6. Sa totoo lang, hindi naman masama, pero maliit ito kumpara sa laki at bigat ng QX80 SUV at kulang pa rin ang ilan sa teknolohiya nito sa pakiramdam. Maraming problema sa electronics at glitches, ang mga upuang nanginginig ay mahina, at parang lahat ng electronics ay kulang sa consistency at tibay. Hindi ito kasing pino ng ibang kakumpetensya. Kadalasan, sinasabi ng mga tao na kung bibili sila ng luxury SUV, sa Lexus sila pupunta. Kung Japanese brand ang gusto ko, o Cadillac Escalade na lang ang pipiliin ko. Dahil sa sirang door handle, nagyayelong radyo, at kakaibang tunog, mapapaisip ka, nasaan ang kalidad? Bilang bagong sasakyan, sinusubukan muna ito ng mga tao. Pero matapos ang 3 taong warranty, mas kaunti na ang nais sumubok. Sugal bumili ng bagong disenyo, lalo na sa Nissan Infiniti, dahil di sigurado ang tibay nito. Malungkot man, isa ito sa pinakamalaking talo, lalo na kung 3 taon mo nang pagmamay-ari. Ang susunod na walang kwentang SUV na bagong disenyo ay ang Nissan Murano. Matagal ng hamon ang tibay ng CVT transmission. Madalas itong gawing biro, lalo na sa Nissan at Jaco, na nagdulot ng maraming hindi masayang customer. Sa kabila ng paglipat nila sa 9-speed automatic transmission, nananatili pa rin ang reputasyon na yon. Ang downside naman ngayon, kung dati ay may V6 sila, ngayon ay lumipat na sila sa 2-liter turbo variable compression engine. Kaya kung panalo sila sa transmission, talo naman sila sa makina. Dahil ang variable compression engine ay bahagi na rin ngayon ng matagal ng class action suit. Siyempre, may recall na kaugnay sa mga makinang ito na biglaang nasisira. Variable compression engine. Anong mali sa karaniwang connecting rod?
Nahihirapan ang Nissan dahil sa mababang kalidad ng mga produkto, mga issue sa tibay at pagiging maaasahan na parang kayang sumakal ng kabayo. Huwag mag-alala, may bago tayong hand lick machine. Tumatakbo palayo ang mga tao sa mga sasakyang ito. Ang pinakamasamang bahagi ay ang malaking problema ng Nissan at Infiniti nitong mga nakaraang taon ay hindi sila nakakabenta ng maraming produkto. Kung naghahanap ang mga tao sa merkado, malamang gusto nila ng Honda Pilot, CR-V Toyota RAV4 o Highlander. Maraming magagandang pagpipilian at matinding kompetisyon. Ngunit hindi pa napapatunayan ng Nissan ang tibay ng sasakyan nila at kapresyo lang din ng iba. Ang problema, malalakas ang kakumpetensya at malaking issue ang malalaking insentibo sa bagong Murano. Dahil sa mga benta, dahil sa mga issue sa tibay at pagiging maaasahan, napilitan ang Nissan na mag-alok ng malalaking insentibo sa iyo. May customer na nagsabing nagbayad siya ng $47,000 sa brand new niyang sasakyan. Pero nalaman niya ito matapos ang 1 taon nang ipinatrade niya. Sa paglipas ng panahon, makakakuha lang sila ng $32,000 dahil sa matinding depreciation na umaabot ng 50 hanggang 55% sa loob lang ng 3 mabilis na taon. Malungkot talaga ang sitwasyon. At oo, kahit na may mga pagbabago at ilang pagbuti, ang totoo, kapag ang isang sasakyan ay sobrang daming insentibo, pagdating nito sa merkado ng second hand, talagang binabagsak nito ang halaga ng mga gamit na sasakyan. Kaya kung nagbabalak kang ibenta ulit at bawiin ang pera mo sa kotse mo, kalimutan mo na. Hindi talaga mangyayari yon. Ang isang SUV ay mabilis nawawala ng halaga, umaabot sa 52.2% ng orihinal na presyo sa loob ng 3 taon. Nagkaroon ito ng 15 recall nitong mga taon, at isa rin sa pinakamahal na sasakyan nitong 3 hanggang 4 na taon dahil sa kakulangan. Lubos itong sinamantala ng Stellantis. Kilala rin ang Jeep Grand Cherokee bilang isa sa pinaka hindi maaasahang SUV ayon sa mga ulat ng mamimili. Sinasabi ko yan dahil may mga kamag-anak talaga akong nagkaroon noon. Nawala ang warranty 3.5 taon matapos nilang mabili ito. Sumabog ang makina. Nakakalungkot, labis silang nabahala at gumastos ng libo-libong dolyar sa pag-aayos ng sasakyan, pero madalas simula pa lang ito ng problema ng mga may-ari ng Jeep Grand Cherokee. Narinig mo na ba ang tungkol sa bagong 4XC over-the-air updates? Na-block ang mga sasakyan nila kaya inutusan ang marami na iparada sa labas. May panganib ng sunog dahil sa problema sa plug-in hybrids at maaaring biglang tumigil o hindi umandar ang maraming sasakyan. Hindi natin dapat kalimutan ang electrical na problema at infotainment issues. Sa mga sasakyang ito, laging isang biyahe at pag-start lang ang pagitan mula sa sunod na check engine light dahil sa mga electronic na bahagi. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa taas ng presyo at market adjustment fees nitong mga taon. Pero marami pa ring customer ang bumibili. Patuloy ding tinaasan ng Stellantis ang presyo. Ano sa tingin mo mangyayari kung sobra ang bayad mo sa bagong sasakyan? Malaki ang chance bumaba ang halaga nito, kaya marami ang nalulugi. Libo-libong dolyar na halos wala ng halaga pagdating ng taong 2026. Ang susunod na SUV ay may paulit-ulit na problema ng Nissan. At ang reputasyon nito ay laging bumabalik na parang Makating Pantal. Kumuha ka ng pamahid, ipahid mo, pero hindi talaga nawawala. Parang gumagaling pero hindi tuluyang nawawala. Malungkot ang realidad para sa maraming may-ari ng Nissan. Kabilang ang Nissan Armada na isang malaking SUV. Ngayon, pinalitan ang V8 ng 3.5-liter twin turbo V6 gaya ng nasa Infiniti QX80. Maraming customer ang nagrereklamo tungkol sa Nissan app o Apple CarPlay o mahirap na koneksyon sa iyong telepono. Mga problema sa backup camera at infotainment. Ang mga electronics sa lahat ng aspeto ay nagiging sanhi ng problema. Dagdag pa rito, may pag-aatubili. May reklamo sa transmission, minsan nag-aalangan at may turbo lag. Hindi gaanong interesado ang mga tao, lalo na yung sanay sa V8 engine. At ang mga may-ari na ngayon ay nagmamaneho ng mga bagong 3.5 V6 ay nagkakamot ng ulo. Nagtatanong, wow, ano kaya ang susunod na mangyayari? Ang 54% na pagbaba ng halaga sa 3 taon ay halos wala ng halaga pagsapit ng taong 2026. Kahit may repair pal rating na 3.5 sa 5, maaasahan pa rin ang sasakyang ito para sa laki nito. May stigma ang Nissan dahil sa mga produkto nila nitong huling 5 hanggang 10 taon. Ang susunod na sasakyan ay mula ulit sa Stellantis, kaya alam na natin ang tema.
Mataas ang presyo nila kaysa MSRP, kaya nagugulat ang maraming may-ari kapag nalaman nilang mababa ang trade-in value ng kanilang Grand Wagoneers at Wagoneers, isang Wagoneer. Noong 2025, nagsimula ito sa $70,000. Pagkalipas ng ilang taon, makikita mong lugi ka ng 54% o halos $49,000. Parang naglaho na lang. Karamihan yan ay dahil sa bagong makina mo, ang Hurricane Twin Turbo Inline 6 na may 420 horse o high output na 500 at 40 horsepower. Oo, kahit may 10,000 pound towing capacity, may mga problema pa rin sa kalidad. Maraming nagrereklamo sa pagitan ng panel, pagkakabit, pintura, kalampag, kiskis, at natatanggal na plastic. Pangkaraniwan, ang pakiramdam na parang basura. At maraming customer, kapag matagal na nilang pagmamay-ari ito, nagsisimula ng lumabas ang mga kiskis at kalampag at napapansin nila iyon. Wow, hindi sulit ang sasakyang ito sa presyo niya. Sa kasamaang palad, kumalat ang balita at reputasyon, kaya napapansin na ng mga tao kahit 1 hanggang 3 taon lang. May mga bumibili sa secondary market pero nare-realize nilang hindi sulit ang mga sasakyan. Nakakalungkot at nakakagulat din na may produkto mula Jaguar Land Rover Group na hindi pa mas mababa sa listahan. Alam ng lahat na mabilis bumaba ang halaga ng premium luxury vehicles at maraming EVs. Pero alam mo ba kung bakit? Ang Range Rover ay mabilis bumaba ng halaga, umaabot sa 55.5% sa loob ng 3 taon, kaya maraming tao ang umaalis at nagtatago. Pagkatapos ng 3 taon ng pagmamay-ari, nare-realize nila, ayoko nang makisali. Habang under warranty, masaya gamitin at maraming nakakaalam. May mga problema sa infotainment system. Naranasan ko rin yan sa dati kong Jaguar. Madalas mag-crash ang infotainment system at SIM card. Mga electronics, gremlins, transmission problems tulad ng tagas, mababang hydraulic pressure, at minsan carbon fouling sa O2 sensor. Dahil sa dami ng kailangang ayusin, nawawala ang mahigit 55% ng halaga nito sa ilang taon. Sabi nga nila, kailangan mong gumastos para makaranas, at ang Range Rover ang basihan niyan. Maraming salamat sa lahat ng bagong miyembro na sumusuporta sa channel. Kung gusto mo ng sarili mong emoji, priority sa mga tanong at sneak peek ng bagong video o gusto mo lang suportahan ang channel, siguraduhin pindutin mo yung nasa ibaba. Pindutin mo yung link na yon. Gagawin na nun lahat para sa'yo. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ang susunod na modelo mula sa Jaguar Land Rover Group ay nakagugulat dahil planong ihinto ang produksyon at bentahan nito sa taong 2025. At heto nga, nasa 2026 na tayo. At makakakita ka pa rin ng Jaguar F-Pace na binebenta. Napansin mo ba na F-Pace at I-Pace na lang ang Jaguar sa merkado? Nagre-rebrand kasi sila at tinutungo ang pure electric vehicle market. Hindi naman naging ganoon kaayos ang resulta. At lalo na nung nag-rebrand sila, naglabas sila ng kung ano-anong makukulay na kulay at sinubukan pang maging politikal. Ang sumunod, alam mo na, tuluyang nasira at nagkawatak-watak ang brand. Galing sila sa panahon na may magagandang sasakyan sila tulad ng XJL at F-Type. Pero ngayon, bigla na lang, puro mga kotseng SUV na parang kahon at kakaiba ang itsura ang natira sa kanila. Tinigil na talaga nila ang produksyon noong nakaraang taon at sinusubukan na lang nilang ibenta ang mga natitirang units na meron sila sa showroom. Pero sa kasamaang palad, sa 55.7% na depreciation sa loob lang ng ilang taon, ibig sabihin nito ay aabot ka sa average na 33,000 na lugi sa loob ng ilang taon. Subukan mong i-trade in yan para sa susunod mong BMW o Audi. Good luck na lang. Problema sa Jaguar, saan kukuha ng pyesa kapag obsolete na? Sino magsiservice at saan bibili ng pyesa? Ano mangyayari sa brand? Hindi na nakakagulat na iniiwasan ng tao ang brand at ayaw bumili nito kahit second hand. Kapag bago pa, sinusubukan pa rin nilang bumili. Kung malaki ang incentives, maaaring sulit bilhin o i-lease ng ilang taon. Kaya lang, mabilis bumaba ang value nila dahil sa depreciation. Hindi dapat kalimutan ang ilang issue sa tibay, pero hindi naman ganoon kasama ang Jaguar. Ilalaban ko pa rin si Ted sa produkto ng Mercedes o Audi. Ang problema lang ay sa infotainment. Matibay naman ang ZF8 Speed pero bukod doon, nagkaroon sila ng problema sa O2 sensors water pump at nabibiyak na Y-pipes sa ilan sa kanilang V6 at V8 na makina. Nagkaroon sila ng mga issue tulad ng maiikling drive shaft at mga bolt na masyadong maikli. Maraming tao ang ayaw na lang sumugal, hindi talaga sulit. Dahil dito, halos nawalan ng halaga ang mga sasakyan at sa taong 2026, wala nang bumibili ng second hand nito. Isa pa, produkto rin ni Ryan Stellantis ang Dodge Durango. Nagkaroon ako ng Durango noong unang bahagi ng taong 2000 at maganda talaga ito, parang truck noon.
Ngayon, nag-transition na sila at naging parang minivan. Kahit SUV pa rin, masyado na silang naluluma. Sa 58.8% na depreciation sa loob lang ng ilang taon, hindi na nakakagulat kapag narinig natin. Kahit na may V8 power ka, kahit na may towing capacity ka, masyado na lang talagang luma at lipas. Sobrang dami na ng magagandang produkto sa merkado at nagsasawa at naboboring na lang ang mga tao dito. Mahal ang presyo. Nagsisimula sa $62,000, pwede kang malugi ng $25,000 hanggang $30,000 o higit pa sa ilang taon lang. Hindi gaanong nabebenta ang mga sasakyang ito at kitang-kita ito sa mga benta. Ang Durango ang isa sa iilang talagang nagtataguyod sa Dodge. Bakit? Kasi wala namang masyadong iba ang Dodge maliban sa Hornet at Durango. At sa huli, ang nagsisimula nating makita ay ang pagliit ng merkado para sa Dodge. Ang Chrysler ay may isang van lang at ang iba pang produkto ng Stellantis ay dahil sa RAM sales. Hindi maganda ang benta ng Dodge at malaki ang bawas ng halaga para sa mga bumibili nito. Marami sa mga ito ay dahil sa issue ng tibay, tulad ng problema sa manifold bolts at electronics. Paminsan, nagpapakita na rin ng katandaan ang mga makina. Hindi maganda ang konsumo ng gasolina at nagsasawa na ang mga tao. Hindi pa kasama dito na hindi sulit ang presyo ng mga sasakyan sa bagong merkado. Kaya bumabagsak ang presyo ng second-hand na sasakyan. At ang susunod, sa kasamaang palad, ay isa na namang produkto ng Dodge, na sa totoo lang ay isang rebadged na Alfa Romeo Tenale, na tinawag na Dodge Hornet. Sa kasamaang palad, sobra ang presyo nito. Sa simula pa lang, nandoon na ang mga hamon sa tibay. Pero ang pinaka-importante, ibinebenta ito sa ilalim ng muscle car na brand gaya ng Dodge na dapat ay matikas. Pero hindi talaga ganoon ang naging dating nito. Sinusubukan nitong makipagkumpetensya sa mga brand tulad ng RAV4 at CR-V. At kahit na may Euro na dating at masayang gamitin ang sasakyan, masyado lang talagang mataas ang presyo nito. Dahil sa taas ng presyo, inuna nila ang benta noong taong 2025 at nagbigay ng insentibo na hanggang $15,000 na diskwento. Ayon sa CarEdge, 58.8% pa rin ang pagbaba ng halaga base sa estadistika. Kaya ang Dodge Hornet ay napapabilang kasama ng Durango, Charger at Challenger sa merkadong iyon kahit hindi talaga ito bagay doon. Mas okay sana ibenta ito sa ibang brand pero kailangan talagang repasuhin ang presyo. Kasi sa kasalukuyan, kung magbabayad ka ng ganito kalaki para sa mga bagong sasakyan na ito, hindi maiiwasan na ang merkado ng second-hand na kotse na hindi naman talaga sila gusto mula pa noong una ay nagsisimula ng makakita ng malaking pagbaba ng halaga. Kaya talagang ramdam ng mga orihinal na may-ari ang pagkalugi. Ang susunod naman ay parang nakababatang kapatid ng Dodge Hornet. At ang tinutukoy natin ay ang Alfa Romeo Tenale. Nakakabanggit lang natin. Isa itong maganda at masiglang maliit na SUV. Masaya siyang imaneho. Nasubukan ko na at maganda talaga. Pero sa kasamaang palad, hindi talaga tugma ang presyo nito. Karaniwan, bumababa ng 60-6% ang halaga ng mga sasakyang ito sa 3 taon. Masakit nga, halos $28,000 na agad ang nabawas sa sasakyang dating $46,000. Noong taong 2025, 3,300 at 83 lang ang naibenta ng Alfa Romeo Tenale sa bansa. Nakakalungkot, ilan sa mga dahilan nito ay ang accessibility ng dealer network at ang paghahanap sa second-hand na merkado. Kung di ka nakatira sa lungsod na may 1,000,000 tao, malamang walang dealer network sa inyo at kailangan mo pang bumiyahe. At habang naisantabi niyan ang malaking bahagi ng mga mamimili, sa kasamaang palad, may iba pang mga issue tulad ng mga electronic glitch na dulot ng baterya. May ilang problema rin sa transmission, pero sa kabuuan, hindi naman talaga siya ganoon ka hindi mapagkakatiwalaan. Sa totoo lang, kasing tibay nito ang karamihan ng mga gamit ngayon na may direct injection at turbocharger. Ang nakakalungkot na realidad ay natatakot ang mga tao sa pinakamasama. At ang pinakamasama ay siyempre, magastos na pagkukumpuni. Ang susunod naman ay isa pang produkto ng Alfa Romeo. Dahil mabilis bumaba ang halaga nila, baka bumili ako ng second-hand quadrifolio. Gustong-gusto ko ang mga ito. Susunod sa listahan ang Alfa Romeo Stelvio. Malungkot para sa mga orihinal na may-ari, bumaba ng 60-6% ang halaga sa 3 taon. May market network ba sa inyo? May paraan ka bang mapanatili ang mga sasakyang ito? Kung wala, mahirap. Pero gustong-gusto ko sila, masaya imaneho, nasubukan ko na at kaya nilang tapatan ang German na sasakyan. Napapansin ng tao na mahal ang maintenance at mahirap na ang pyesa. Mababa rin ang value nila sa second-hand market dahil matindi ang kompetisyon.
Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagkalugi ng 29,000 dolyar sa isang sasakyang nagkakahalaga ng 49,000 dolyar noong bago pa, ibig sabihin, masakit talaga iyon. Pero, mahal ko pa rin ang mga sasakyang ito. Gaya ng sinabi ko, sa tingin ko mamimili ako, titingin-tingin, dahil napakaganda ng mga deal nila sa merkado ng second-hand na sasakyan. Dapat marunong kang mag-ayos ng sasakyan, mahusay sa DIY o may magandang network malapit sa bahay. Ito ang susunod na malaking hamon sa pagmamay-ari ng sasakyan. Kailangan mong maging kasing yaman ng hari at reyna ng Inglaterra para makapagmaneho. Hindi ko maintindihan paano nagagawa ng gumagawa ng kotse na ang mga wire ay natatagasan ng langis at ang cooling system ay laging may tagas sa lupa. Dahil sa kasamaang palad sa mga sira-sirang transmission at tagas na air ride, mga problema sa suspension at mga piyesa ng katawan na nalalaglag sa loob, tama yan. Ang full-size Range Rover ay isa sa mga sasakyang nakaranas ng malalang pagkawala, halos 68% ng halaga sa loob ng 3 taon. Marami ring customer ang nagreklamo na nawalan sila ng hanggang 70,000 dolyar sa 3 taon. Paano nangyayari yon? Kadalasan, ang mga kumukuha ng Range Rover ay nagli-lease ng 2 hanggang 3 taon, nagbabayad ng hulog at nag-e-enjoy na parang hari o reyna ng Inglaterra. Gagastos ka ng libo-libong dolyar, tapos paalam na, hindi mo na kailangang intindihin ang maintenance o serbisyo. Sa kasamaang palad, ganyan talaga ang papasukin mo. Ganyan kamahal ang pyesa sa shop na 250 dolyar kada oras ang bayad. At dagdag pa dyan, kapag ang basic maintenance mo ay umaabot ng 2,500 hanggang 3,000 dolyar kada taon, hindi na nakapagtataka kung bakit tumatakbo palayo ang mga tao. Pagkatapos ng maintenance at warranty period, takot na sila. At dahil dyan, sobrang bumababa ang halaga ng mga sasakyan na ito at mas mainam pang isauli na lang at ibalik ang susi pagkatapos ng 3 taon. Lalo na kapag tapos na ang lease. Sa lahat ng iyan, siguraduhin mong tingnan dyan. Ang paborito ko para sa pinakamaasahang mga sasakyan na pwede mong bilhin at kung gusto mong malaman, ang tanging mga Lexus na bibilhin ko ay nandyan lang. Hindi ka malulugi. Maaasahan sila at tatagal ng matagal. Sana magkita-kita tayo ulit sa susunod. Kita-kits tayo ulit sa susunod. Paalam.